Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yuse Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Oh. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yuse Cabral din ang nagkumpirma. So kung gagamitin ho pala natin ang lohika nitong mga bayarang Talyanista Tensaymada na to, na kung saan ikinakabit ang pangalan ng mga Duterte dito sa nangyari na to kay former DPWH Undersecretary Cabral, na kesyo siya daw ang nagberipika doon sa mga pondong napunta dyan sa 1st District ng Davao City. Ito rin si Yuse Cabral ang nagberipika doon sa napakaraming bilyones ang napunta dyan sa distrito nitong si Congressman Sandro Marcos. Pero bago yan, isa-like at sa-subscribe. Masaya na ho tayo yan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to. Nako, pag-usapan din ho natin. Ito nga mga kasinungalingan, itong si Ramil Madriaga, na kung saan nagsalita na ho ang ICC doon sa pinapakalat niyang fake news na miyembro daw ho siya ng Iglesia ni Cristo. Umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Attorney Harry Roque, dati presidential spokesperson. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Galit po ako kasi alam nyo, si Yuse Cabral, sunod lang naman yan. Nako! Hindi kinakailangang saktan. Nako! Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Nako! Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero Nako, ayan ho yan mga kababayan. Yan ang nangyari na yan kay Yuse Cabral, sa tingin ko pilit niyang linalapitan yung mga inisip niya na kakampi niya dito sa isa na to. Siguro lumapit siya sa Malacanang, lumapit siya kay Secretary Vince Dizon. Sec Vince, napag-utusan lang ako dito. Undersecretary lang ako. Hindi naman lulusot to kung hindi pinahintulutan nitong si Secretary Bunuan na kung saan nawawala siya ngayong mga panahon na to. Di ba? Hindi na siya mahagilap. Oh. Diba na pa? Kaya, marami akong nalalaman. Isasabihin ko lahat yan. Oo, may kasalanan ako dahil sumunod ako sa pinag-uutos sa akin. Nasabi siguro nito si Bulol, nito si Vincent. Hindi. Sa korte tayo mag-usap. Sabi siguro gano'n. Kaya yan. O tapos naghihintay din tong si Cabral na kailan kaya yung susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Mag-a-attend ako dyan, ibubulgar ko lahat ng nalalaman ko, tinengga. Di ba? Siguro utos na Malacanang, o papunta na sa amin ng bola, tigil nyo na yung bullshit na Blue Ribbon na yan. wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang maghusga. Yan. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yuse Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang ng 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yuse Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Oh. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yuse Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. Yun naman pala same lang pala Kaso, ang kaibahan lang doon sa dalawa, doon sa 1st District of Davao, nagmaterialize yung 52 billion pesos, di ba?
merong Davao Coastal Road, merong mga magagandang kalsada diyan sa Davao City. Ang tanong, diyan ba sa Ilocos Norte meron bang ganon? Wala. Mga gumuguhong flood control ang meron doon. Ngayon, kung itong mga talyanisa natin sa Imada, sinasabi nila, naku, konektado mga Duterte din sa nangyari kay Cabral na yan. Ibalik kaya natin dito sa mga bayarang vlogger na to, naku, konektado mga Marcos dyan kasi bineripika din nitong si Yusek Cabral yung budget ng nitong si Sandro Marcos. Diba? Yan ang problema sa inyo dahil bayaran at mga mga talyanista natin sa Imada kayo, hindi na kayo nakakapag-isip ng diretso. Matagal naman natin alam na talagang pati itong si Sandro Marcos, binirepika din itong si Cathy Cabral yung budget na napunta dyan sa distrito niya. Pero hindi natin ginamit na dahilan yon sa pagpapatiwakal. Ito, diretsuhin ko na kayo. Itong ali na to, malamang sa malamang, linapitan na niya lahat ng pwede niyang lapitan dito sa particular na issue na to. Na kung saan siya ang ginamit ni Lacson, siya ang ginamit nitong si Vince Dizon, para maitulak ang kanilang mga political agenda. Nag-privilege speech si Lacson, isa sa mga superstar, itong si Cabral sa kanyang privilege speech. Mayat maya, itong si Vince Dizon, binabanggit niya ang pangalang Cabral. Naburyong yung ali, tumalon. So, ang pinaglalabanan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung Kipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil doon sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Fulop. Yun eh. Ang tanong, di ba? Sa Ilocos Norte ba, meron bang kagaya ng Davao Coastal Road? Wala akong ganon. Kaya para dito sa mga talyanista natin sa Imada, ayusin nyo buhay nyo, mga walang niya kayo ha. Ako naman po nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Correct. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga prangod nito, mahihirapan na po tayong sila ay papatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, isa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH. Ayun. Ito na mga kababayan. Attorney Ari, mag-ingat ka. Yung mga adik, pinaghahanap ka na. Mag-ingat, ingat dyan, ingat. Merry Christmas, Merry Christmas. Punta na ho tayo dito sa paglilinaw ng Iglesia ni Cristo na yang si Ramil Madriaga, hindi ho miyembro. Lahat ng mga sinasabi ng mama na yan, maniniwala ho ba kayo dyan sa nakulong na sa kasong pandurukot at ngayon ay nakakulong sa kasong pandurukot at siya ay napaka-credible na witness kayo mga panahon na to para sa mga Insaimada at Talyanisa at mga Dilawan at Tinglawan, di ba? Siya ngayon ang kanilang Bicoy 2.0 kung tawagin. Ito na, pasalansanin na natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Dito sa Quezon City Jail. At sa sa may Bikutan. Bikutan. Opo. BJMP. BJMP, tama. BJMP, Bikutan. Ito pong si Ramil Madriaga ay nachismis noon daw, na di umano
ay pinuntahan pa raw ni BP Inday Sara sa kulungan para kausapin. Yun ang pinapalabas. Oh, yun daw. Pero yun naman, chismis yung angulo na yun. Wala no? pang ano yan. Walang confirmation. Sa tingin nyo ba kung merong ganyan, yung CCTV footage lang papasok ng BJMP o diyan sa Camp Bagong Diwa, hindi pa nila linabas yan? Sa pagiging adik nitong administrasyon na to, sa pagiging siraulo ng administrasyon na to. Sa tingin nyo ho ba, yun nga napaka confidential na security footage diyan sa paliparan, walang ano pa ba't linabas ho nila, pati yung seguridad ng mga anak nitong si BP at talaga na kompromiso, wala ho silang pakialam. What more, yang ano na yan, Camp Bagong Diwa, hindi nila ilalabas yang ano na yan, yang Camp Bagong Diwa. Diyan sa ano, diyan sa, tama ba Camp Bagong Diwa? Basta yung ano, diyan sa ano, diyan sa diyan sa kulungan na kung saan kukulungan diyan sa Balbasaradong Raulong ano. Hindi nyo ba hindi pa linabas yung CCTV footage na pinuntahan ni BP Sara, yung mandurukot na yan? Doon ho kasi sa kanyang panayam, Nelson. Sa abogado. Opo. Na, ano pangalan ng abogado? Attorney Ate, mamaya, hanapin ko. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam na isang Abogado nino. abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo, nakabilanggo po ito doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ano ha? Ngayon po, sinasabi itong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad. Ayan, Attorney Raymond Palad. sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo, Sen at Nelson, mga kababayan. Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Actually, yun nga po pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan, bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad Nako, Attorney Palad. kung aktibo, hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon, Para sa itong akin, si Madriaga. aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangang iugnay pa kung anong relihiyon ni Madriaga? Oho. May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila. Oho. Baka makadagdag sa kanya, yung ano? kredibilidad. Ayun. So ano man ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaaring makadagdag ng kredibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, sinek po namin ng records, wala po sa membership roster ng INC si Madriaga. Ayan, oho. Oo. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, eh mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, saang punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon? Ang context po kasi ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. Oho. Gusto nyong ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayun. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito rin nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga po Mali-mali po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. At paano sila magiging aktibong miyembro
kung sila nasa loob ng pasilidad, nakakulong. Oo, Sen. at pagka napatunayan Yan kasi nga, nagkasala, itinitiwalag eh. Oo. Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi Opo. hindi ko kilala yan eh. Halimbawa, naging miyembro nga dyan, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka eh. Opo. Alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Di ba? Opo. So kapag hindi mo na nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangan angguluhan niya ng ganon? Ba't niya kailangan i-connecta doon? Yun Yung na nga po. pagiging aktibo o hindi aktibo. Hindi yun eh. Ang importante sa akin, ba't may pinipilit na angguluhan na siya'y dati o naging Iglesia ni Cristo member, hindi ba? Opo. Yun ba makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang una, Sen, ako sasagot. Mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Oo. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama Di ba? po. Misa nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Kasi pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan. Opo. Si, anong pangalan halimbawa? Si X. Opo. Isang Muslim, sabi nga ay nahuling pumatay ng ganito o Nagdakaw. alam mo, Ano sa ba? isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oo. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Oo. Bakit pagka merong patayan at Oo. merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi niyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, natatawa ako dahil magtatabi kami. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga ang guluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang Relihiyon. Ano naging bang- relihiyon kung Opo. sakasakali. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Aha. Well, baka ikatwiran nung attorney Palad, hindi, yun ho ang sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw ay aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo, halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, una muna dapat inimbestigan. Paano ka naging aktibo kanya? Ayun na, sana- nakakulong ka, aktibo ka ba ba? Pag Sana- sinabi ko to masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney yung isip niya. Kung nangyari gano'n. Kasi kung ako yun, Oho. paano ko naging aktibo nakakulong ka? Oho. Di ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad na nakalatag sa inyong relihiyon. Ayan. So Opo. pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Opo. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi mo siya talaga miyembro. Hindi mo talaga siya miyembro. Ayun na ay sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Kaya nga, tataka din ako doon kay attorney kasi malayo naman yung tanong. Bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao eh? no? Maring sa tingin ko, umahanap ng ng mga kakampi. Alam mo naman, 'di ba, pagka paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ba? Ang buong akala niya kung mo halimbawa naging iglesia. Opo. Palagay mo na naging iglesia. Opo. Ang Iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba? Ganun ba yung Baka paniniwala yun ang niya? iniisip ni attorney. Maling-mali siya doon. Oo, Hindi kasi tayo kumukonsinte, Sen. No? mukhang- Kahit pa sabihin nating aktibong miyembro ka, pero may ginawa kang mali, itinitiwalag po Aha. sa So, iglesia. ang nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang Iglesia ni Cristo. Ayun. Aha. Ayan. Sana po, maliwanagan kayo. Doon sa ating mga kababayan, mga nakapanood,
wag ko kayo maniwala. Basta kakalad ka rin ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo sa ganung mga bagay. Ano ha? Anyways, Hindi, yung kabuuan nung kadaldalan nitong abogado ni Madriaga, sa bagay, natabunan yung issue ni Cabral. Ang natawa lahat ng issue ngayon pinag-uusapan sa Pilipinas. Paglabas ni Cabral, wala lahat eh. Di ba? Pinulbos mo na. Cabral lang ho lahat ngayon, mga kababayan. At tayo naman, natutuwa dito sa kaganapan na to. Kasi ito ang pilit na tinatabo ng issue na itong mga adik sa Malacanang, di ba? Ang issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Itong multo ng mga maanumalyang flood control project, matanda na yan si Banga, ginahabol pa ho siya nito. Yan ang sigurado ko dito. Matanda na itong si Marcos Jr., matanda na itong si Sandro Marcos, matanda na ho silang lahat. Ala Juan Ponce Enrile na sila, naka-dextrose na sila, naka-oxygen na sila. Ito pa rin nung pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung matatapos to, yung bang DAP, yung bang PIDAP, natapos ba yun kagad? Oo, hindi na panagot yung mga dapat managot, pero naka-oxygen na itong si sumalangit na, itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Binabasaan pa rin ho siya ng kanyang hatol, di ba? Binabasaan pa rin siya ng kanyang hatol, na-acquit naman, fossil na ho siya nga sobrang tanda na ho niya, kaya siguro para na lang wala na rin, igigilty mo pa, ano pong mapapala ng mga Pilipino doon. Sa buong pagdinig, sa buong pagtalakay doon sa kaso niya, nakalaya siya, enjoy lang siya, di ba? Pahaplos-haplos lang siya, di ba? Ganun lang naman ginagawa nitong si Enrile. Na-enjoy niya na yung mga buhay niya mula nung pinubintangan siya na sangkot dyan sa DAP-PIDAP dyan sa pork barrel scam na yan. Tapos ngayon magugurgur na lang siya, tapos igigilty mo pa. Kaya acquitted na ho siya. Ganun lang talaga Pilipinas. Ganyan ang mangyayari dito sa mga walang yung magnanakaw na to dito sa issue ng flood control. Nakaswero na lang kayo, nakahiga na lang kayo, binabasahan pa kayo ng hatol nyo dahil hindi titigil ang sambayan ng Pilipino hanggat hindi namin nakakamtan yung hustisya dito sa mga kabalbala na ginawa nyo na to. Sen, lipat tayo ng ibang paksa. Sana ho'y naging malinaw yan sa lahat. Ano, ha? Malinaw. Doon sa mga nagtatanong po ako sa isyong ito. Malinaw. Puntahan na natin, Sen. Ito pa po isang mahalagang bagay. Yung BICAM. Yan. Una pala, Sen, natutuwa kami na mukhang nagtagumpay na pala. At congratulations po. Kayo ba'y masaya rin, Sen? Sino nagtagumpay? Yung mga congressman. Mukhang mali ata pagbati natin. Ito, Sen. Anong tagumpay bang... Hindi ba kayo naniniwala rito? Ito, babasahin ko lang. Opo. Tinapos na ng BICAM Conference Committee ang deliberasyon sa panukalang budget sa susunod na taon. Alas 2:22 Madaling araw ng na, madaling araw ng aprobahan ng BICAM ang General Appropriations Bill. Kasama sa inaprobahan ang pagpapalit ng listahan ng Farm to Market Road ng DPWH na abot ng 8.9 billion. Bukod pa dyan, ang 33 billion pesos na budget para sa FMR na naunang inaprobahan ng BICAM noong linggo. Meron din itong kompletong detalye gaya ng coordinates o eksaktong lokasyon at tugma daw po sa regional priorities pantulong sa mga magsasaka. Ayun. Anong pagtatagumpay ron? So approve na po yung 6.793 trillion, Sen. Meron na tayong... Hindi, ano sinabi ng mga kasama ko? Meron ba silang... Ito, pakinggan natin. Sila ba yung nagpahayag ng approval? Sinabi ba nila na ito po, saktong-sakto. Kagaya po ng inaasahan namin, kami pong mga kumakatawan sa Senado ay malinaw pong nagampanan namin ang aming mga tungkulin na ayos namin po, sang-ayon po sa aming pagkakaisa na pagsulong po ng aming gustong mangyari ay halos 99% po ng aming gustong mangyari ay yan po ang kinalabasan po ng aming pagtatalo rito sa BICAM. Ganun ba yung sinabi? Parang ganun, Sen. Sino nga nagsabi? Ibinalita lang nila na tapos na. Parang binalita lang na tapos na. Pero maligaya ba sila? Mission accomplished ba? Meron bang nagsabi sa kanila, kami po yung masaya? Ako naman... Sapagkat yung pong ayos
yung pong figura ng budget ng 2026 na inaasahan namin ay talaga pong naipaglaban namin. Ganun ba ang kanilang pagsasalita? Well, hindi naman... Kasi kung nabalik lang yung FMR, nakita naman natin na... Naglagay siguro kayo ng mga ilang tunay na coordinates, pero hindi lahat. At ang alam ko dyan, ang daming school classrooms ang nakalagay. Sa kabila ng walang kakayahan talaga, wala silang naipundar na yung absorptive capacity, maski na yung LGU na tutulong kung paano may sasakatuparan lahat ng classroom na to, walang kahandaan talaga, walang guidelines. Pagkatas hindi naman yata nasunod yung aalisin bakit napakarami pa rin ng AX tsaka tupad at tsaka yung MyFIF? Opo, kasi kinu-question. Ang pinag-uusap, ako nga, kaya lang, wala naman ako ron. Mabuti na lang, wala